So yun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 83,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment para at least meron tayong idea sa mga hulugan. Okay? So ayan, sa tingin nyo sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na I'm Mark Moto 2.0 para doon sa finance and dito sa kasa, para at least ma-assist ko kayo. Ayos yun, di ba? And para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong ano nga ba ang updated price na tong motorcycle na to, ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 88,900. Ganun pa rin yung presyo niya last year. So, wala namang pinagbago. Pero sa months niya, tingnan natin ano nga ba yung monthly neto at yung down payment niya at syempre yung rebate niya. So, para dun sa mga gustong kumuha ng hulugan, ayan, meron tayong reference or meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ngayon 2025? At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Para at least merong idea yung mga willing na bumili ng ganitong motor ngayon 2025. Ayos yan, di ba? Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. So, ino nga, ngayong 2025, puwan natin itong Euromotor Samurai 155i. Tingin nyo, sulit pa rin nga ba yung forma nito? Pero para sa akin, sulit pa rin siya. Dahil sumasabay pa rin yung forma, yung tindigan nito, yung kapugian nitong motorcycle na to. Lalo na yung presyo, malalaman nyo mamaya. So, ayan, kita nyo naman. Side stand muna natin. And para sa 5'2" na kagaya ko, at least may reference kayo kung ano nga ba itsura natin dito sa motor na to. So, ayan. Center stand muna natin. Medyo mas mabigat yung grip pin compare dito, no? So, ayan, 5'2" ang aking height. Ang kagandahan kasi dito, meron tayong gulay board. Maluwag. Okay, so sa foam ng kanyang seat, ang kapal ng foam, tapos hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas, saktuhan lang. So ganyan ang itsura niya kapag naka side stand and pag tinayo natin. Sobrang tingkay tayo rito, parang mas mataas pa nga to sa grip pin, or parang same lang sila. Pero ayan, pag naitayo naman natin, magaan naman na siya, manageable naman. Tapos yung shock niya sa harap, goods din. Okay, turning radius niya, sobrang lawak din na ito. Diba? Sobrang lawak din. Tapos, yung ating gulay board, syempre, isa sa mga maganda rito na meron tayong gulay board na pwede nating lagyan ng gamit natin. Tapos, maluwag din yung ating OBR. Yan. So, ganito yung itsura din natin kapag nagra-rides. Napaka-komportable lang. Diba? Tapos, yung OBR natin nakahawak lang sa atin. Diba? Ganyan yung itsura natin. So, medyo sacrifice lang tayo rito or taste pogi tayo rito, lalo sa mga 5'2" na kagaya ko na ganito, lalo kapag nasa traffic, siguro diskarte na lang. Okay, so shock sa likod kasi naka monoshock to, and hindi ko alam kung adjustable siya, pero may mga magagandang shock naman na nabibili sa aftermarket, so check nyo na lang din. So, ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ng Mitsubishi sa Rafael branch para dyan, rekta na kayo na mag-inquire sa kanila. So, ayos yun, diba? So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo naman yan. Center stand ulit natin. Yung. Magaan lang siya yung center stand. Ayos. Hard, play harder, gotta work smarter. Time is
money, yeah, money is hard, and so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito yung naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay, so yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, liquid cooled, and ayan, maganda yung specs. Okay, so meron din tayo rito panel gauge na digital, mga switches niya sumasabay pagdating sa quality, okay, ng mga switches. So meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port, dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay, so ano pa rin tayo dito, disusi pa rin tayo rito, malaki yung gas tank natin dito, mga formang upuan. Okay, and dito sa side kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap or hindi ka na mamomroblema saan nga ba pwedeng bumili ng bracket na para dito kung kakasya. So top box na lang, ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang bulking tingnan, tapos wala na rin tayong kickstart dito, and wala yata tayo ritong side stand kill switch. So sana dito lagyan din ni Motorstar, okay, para dun sa mga additional features lang naman. So yung ating shock dito, naka dual shock, at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito, kakaiba rin yung design niya. Okay, so basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito, TBX, nakalagay lang dito ay Motorstar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin, no? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Kung safe din naman siya i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay. So, upuan natin. Ha? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din, pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Yung, ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay, hindi naman siya ganun ka, hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga, 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot natin, okay. Abulin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang mas maliit siya ng konti. Ayan, no? Diba, ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa. Pero yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay, so, yan. Maglalagay tayo ng gamit dito. Pwede rin. Lalagay lang natin dito, sasabit lang natin. Yan. Sa turning radius niya, malawak din siya, malaki din, no? Okay, sa shock. Uy, maganda rin yung shock. Ganda, oh. Sa likod. Ayos din, oh. Oh. Sabagay, adjustable naman yan. Kayo na mag-adjust kung ano yung gusto nyong shock sa likod. Yan. Pero yung shock niya sa harap, maganda. Tsaka nagusto ko dito yung upuan. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan, oh. Ganda nito sa long ride.
Pero pag matagal, parang alam mo yun, pag ganitong sobrang lambot, medyo nakatry na kasi ako ng ganito, sobrang lambot. Yung 3 hours na dire-diretso, medyo masakit na sa puwet. Yan, yun lang naman yung ating comment para doon. Pero ganyan yung itsura natin kapag nagra-rides. Sobrang lambot talaga. Ganyan yung itsura natin. Okay? Tapos yung OBR medyo mataas. Alam naman natin pag Aerox type medyo mataas talaga siya. Yan, ganyan yung itsura natin. So sa tingin nyo, sulit ka ba ang kanyang presyo and sa kanyang specification para dito sa Easy Ride 150 TBX ng Motorstar? So comment nyo naman yan. And yun nga, tingin nyo sulit ba ang forma niya? Sulit ba? Tingin natin, walk around na natin. Okay? So center stand muna natin. Anong itsura natin dito? Kung magaan ba siya? Madali lang din siyang center stand. Ayos.